Hi guys, welcome back once again. Advice for today is si Jesus ang gumagawa ng himala. So, nakita niyo po diba doon sa Bible? Nakita o narinig o nabasa niyo po? Narinig is napapakinggan natin sa mga social media, nabasa sa Bible at nakita natin sa Biblia. Itong mga salita na to o kasulatan na to na sinasaad niya na gumawa siya ng himala. Diba sa Israel gumawa siya ng himala na yung mga tao na sumusunod sa kanya na 5,000 katao yun na sumusunod at naniniwala sa kanya. So sa dami ng tao na yun, so halos malalayo sila, malalayong lugar nila para bumalik pa sa kanilang tinitirahan. So ang ginawa na yung ating Jesus, hindi sila pinauwi. So meron silang tinapay doon na kakaunti at isda. So yun ang dinalangin ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ na paramihin to sa pangalan ng ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Tinulungan ng Diyos Ama ang kanyang Diyos Anak na para pakainin na lahat ng mga tao nagugutom na sumusunod sa kanya para hindi ito magutom. So pindarami ng ating Diyos Anak na buhay, nanalangin siya sa kanyang Diyos Ama na paramihin ang mga pagkain natitira na kakaunti at paramihin para magkasya lahat dun sa tao, di ba? So isang himala na po yun. So pag bibigay niya ng pagkain sa karamihan, sa maraming tao ay nagdudulot na po yun ng himala para maniwala tayo na may buhay tayong Diyos Anak na buhay na umiiral dito sa ibabaw ng mundo. So sunod nun, nagpapagaling siya ng mga may sakit, di ba? Di ba may isang babae ito na 12 years na siyang dinudugo. Hinuwakan lang niya ang laylayan ng damit ng ating Diyos Anak na Jesus Christ, gumaling na agad siya. Kasi naniwala siya na gagaling siya sa paghawak lamang ng damit ng laylayan ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ ay gumaling siya, di ba? Kasi ganun po, maging faithful tayo, maging believers po tayo na gagaling tayo kahit anong sakit na ngayon po na umiiral sa atin. Manalig na palataya lang po tayo na gagaling tayo sa pamamagitan ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ ay gagaling tayo. Kung meron ka man na mga problemang mabibigat at nade-depress ka na, lumapit din po tayo sa ating Diyos Anak na buhay na si Jesus Christ. Magdasal tayo na panalangin natin na gumaling po tayo sa pamamagitan niya. Manalig man ng palataya lang po tayo na gagaling tayo sa mga depression na dinadanas natin. At higit sa lahat, kung may malaki ng mga problema dyan at hindi mo na kaya, lumapit din po tayo. Gagawa ang paraan ng ating Diyos Anak na kukuha siya ng tao na paraan para gamitin niyang kasangkapan para makagawa ka at makabayad ka ng utang mo. Ganun po yun. At higit sa lahat, syempre, di ba, doon sa Bible, bumubuhay din siya ng patay. Syempre, Diyos po siya eh. Anak po siya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng ating Diyos Ama. So, pinagkalooban na po na siya ng ating Diyos Ama na lahat ng kapangyarihan dito sa ibabaw ng lupa at sa buong universe at sa kabilang buhay at sa impyerno. Siya po ating Diyos Anak na buhay na makapangyarihan sa lahat. Kaya niya bumuhay na patay tulad ng nakasulat sa Bible na si Lazarus na kaibigan niya, binuhay niya yun para mapatunayan na isa sang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahit patay, kaya niyang buhayin. Basta manalig mo ng palataya ka lang na meron tayong Diyos na buhay, Diyos Anak na buhay na umiral sa mundo. Manalig mo ng palataya ka lang sa ating Diyos Anak na si Jesus Christ, yak mo tsak, lahat ng iyong kahilingan ay matutupad. Basta magsisi ka lang sa lahat ng mga kasalanan mo, gawa at huwag mabalikan. Kaya hanggang dito na lang pa ang advice. Ingat po tayong lahat and God bless.